sa Kawikaan 16:32. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapanghyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. So Brad Ted, and siya, pinag-contrast niya rito yung self-control over power. Mas matindi raw yung may self-control kaysa sa isang makapangyarihan na nakakasakop na isang lungsod, like a mighty warrior. Ang sinabi po rito, ang pagpipigil daw po sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang merong kapangyarihan ka tapos kabaliktaran naman wala kang self-control. Dahil ito ang tunay daw po tagumpay dito sa mundo na to. Kapag tayo po ay naiinis, tayo ba'y magpapadala sa galit, yung bugso ng damdamin, o magpapakita ng kahinahunan? Ang pagpili po dun sa huli ay hindi kahinaan. Hindi po to tanda na, ay, ba't ka bumigay, ang hina mo naman. Hindi po, nagpapahiwatig po to na malakas ang Espiritu Santo sa'yo, na kaya mong kontrolin yung emosyon mo, yung innate, yung nature natin, na sa halip na sumagot ka na galit, nang gagalaite, maaari po tayong gumawa ng ibang bagay. Okay, mag-pause, manalangin, palampasin sitwasyon, dahil sa dulo, walang magandang maidudulot po ang road rage. Paano po ito mapagtatagumpayan? Sabi ko kanina, okay, mag-pause and pray. Iwasan natin yung makagante, makapanakit, at alalahanin mo na may nakakakita sa'yo, lalo na kung kasama mo pamilya mo. Bakit po mahalaga to? Konting punto lang po. Bakit mahalagang self-control? Unang-una, dahil ito ay bunga ng Holy Spirit. Fruit of the Spirit po to. Sabi sa Galatians 5:22, ang self-control po ay hindi basta-basta isang ugali lang, hindi mo to mamamanufacture. Tatry ko magka-self-control. Hindi po ay bunga. Pag tayo po'y konektado sa puno, tayong mga branches namumunga. Kaya sabi sa Galatians 5, ito po'y isa sa siyam na fruit of the Spirit, self-control. Pangalawa, dahil nakakatulong to para makaiwas tayo sa mga pagsisisihan natin later on. Hindi lang po sa arena ng road rage, magagamit natin yan sa maraming bagay. Pagkain mo ng sobra-sobra, pakikipag-sex sa hindi mo asawa, sa pag under the table mo sa negosyo, na alam mong illegal at immoral, gagawin mo, hindi ka makapagpigil yumaman, kahit mali. So maraming arena po mapaggagamitan ng self-control itong fruit of the Holy Spirit. Pangatlo, nagpapakita to ng tunay na lakas. Sa mundo na ang malakas ay may kapangyarihan, kayamanan, kakayahang manalo sa mga laban, pero sabi sa Kawikaan na binasa natin, ang tunay na malakas ay ang taong may control sa sarili, at ito'y tanda ng isang maturity. Pangapat, dahil pinoprotektahan tayo nito na hindi magkasala, sinabi ko na po yan kanina, at paano natin ito mapapamuhay as I end, maging maingat tayo sa emosyon natin. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagsasalita, paggawa ng desisyon, lalo na kapag galit tayo, kapag gutom ka, okay? Huwag mong padaanin yung emosyon, in love ka, diyan tayo natatalo. At pangalawa, palakasin natin yung spiritual na discipline natin. Regular tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, i-review mo itong mga Daily Bread episodes natin, makakatulong to para lumakas yung internal mo, yung Holy Spirit. At pangatlo, pagkatiwala mo na lang kay Lord. Sabi sa Bible, huwag kang gumante. Vengeance is mine, says the Lord. Kaya mo si Lord ang gumante sa mga taong gusto mong gantihan, dahil alam natin, pag Diyos ang gumante, delikado yung kalaban natin. Again, pagdasal lang kita dahil ikaw na nakikinig ngayon, maaaring hindi road rage ang issue mo. Maaaring self-control mo, either sa kain, either sa sexual na immoral, either sa ngayon, kampanya ngayon, hindi mo makontrol yung pagkagutom at pagkauhaw sa kapangyarihan, nagagawa ka ng masasamang bagay para maluklok sa posisyon mo, issue po ng self-control yan. So, Kawikaan 16:32. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop sa isang lungsod. Tayo manalangin, Panginoon, ito po isang fruit of the Holy Spirit. Hindi namin to mamamanufacture. Hindi namin to kaya ng by meditation lamang. Ito'y bunga ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Kapag kami connected sa vine, kaming mga branches, we will bear fruit. So Lord, ang susi upang magkaroon ng totoong self-control ay ang pagiging maka-Diyos, pagmamahal sa iyo, at pagkakaroon ng takot sa iyo. So salamat, Panginoon, sa mga taong may self-control ngayon sa maraming area ng buhay nila. Hindi lang sa road rage, kundi Lord sa pansariling control, sa mga control sa mga bagay na alam naming pag tinawid namin to, mali ang pamamaraan, nakokontrol namin. Tulungan niyo pa po kami magkaroon ng lakas upang labanan ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.